Alright, magandang araw sa inyong lahat. Bago natin to simulan, nais ko lang syempreng sabihin sa inyo na mabuhay ang bawat Pilipino na nakikipaglaban para sa karapatan, para sa tama. No, walang kulay mga tol, hindi tayo dapat nakikibahagi sa kahit na anumang kulay ng politika. Kasi kapag nakibahagi ka dyan, matutuon yung pansin mo mga tol, dyan sa kulay na pinapanigan mo. Wala namang perpekto minsan tama ang kanilang sinasabi, minsan mali. Eto masama. Kapag tama ang kanilang sinasabi, okay, pero pag mali, wala nadadala ka na rin dahil yun ang pinaniniwalaan ng kulay mo, di ba? So nagkakaroon tayo ngayon ng pagkakabahabahagi. Hindi tayo nagkakaisa. Kasi bukod mga kapatid, no, sa mga problemang kinahaharap ng ating bansa laban sa mga kurakot, isa sa mga problema natin mga tol, etong ating soberanya na kailangan sama-sama natin nagkakaisang ipinaglalaban. Eto masama, kapag meron kang kulay na hindi naman yung kulay na yun na hindi naman against doon sa mga maninigil, 'di ba? Mga mananakop. Wala, nagiging balewala sa iyo yung ipinaglalaban ng ating bansa. Halimbawa na lang etong West Philippine Sea mga tol, no? Eto panonoorin natin ang video kung saan parang isinusumbong na ng Pilipinas sa United Nations ang mga kabulastugan na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. No? Ito'y panonoorin natin at syempre bibigyan natin to ng reaction video mga kapatid, no? Courtesy na rin sa nag-upload ng video na to kay ISP kapatid, no? I believe mga kapatid, etong video na to napanood ko to sa isang balita. Medyo may kahabaan to pero dito sa part na to parang kinat niya na lang at ito yung kanyang in-upload, yung bahagi lang ng pagsasalita ng Pilipinas dito sa United Nations. Sabi rito, mabuhay ang mga Pinoy, isiniwalat ng mga delegadong Pinoy sa UN ang kabulastugan ng China sa West Philippine Sea. Alam naman nating lahat yun Bagamat itinatanggihan ng China at binabaliktad pa nga nila tayo at tayo pa yung pinalalabas na gumagawa ng gulo, troublemaker nga tawag nila sa atin Pero syempre mga kapatid, alam nyo naman ang ipinaglalaban natin is international law. No? Bukod dun syempre sa ating interes, sa ating soberanya mga tol, ito'y hindi natin gawa-gawa lang. Hindi natin ito kathang isip. Ito'y mga kapatid, kinakatigan ng batas, ng UNCLOS, which is signatory state din sila, pero sad to say, hindi nila yan nire-respeto. Maging ang pirma nila mga tol, hindi nila ino-honor. Anyway, bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright mga kapatid, sama-sama nating panoorin at bigyan po natin ng reaction video ito. Huwag na nating patagalin pa. Mga kapatid, play na natin. President, with respect to the second intervention made by China, I would like to reiterate that the 2016 Arbitral Award is final and binding. Yan ang ating laging iginigiit. Yung 2016 Arbitral Award na mula doon sa dahig sa Permanent Court of Arbitration is final and binding. Ibig sabihin mga tol, yan ay dapat kilalanin hindi lang ng Pilipinas at China kundi ng buong mundo. Ang problema mga tol, ang sinasabi ng China, eto daw void, walang kwenta, eto daw ay minanipula mga tol. So parang ang gusto nilang palabasin, kami kilalanin ninyo, kami ang irespeto ninyo, hindi yung international law na yan, di ba? Yun ang masama doon mga tol. Ang problema, isa pa, sobrang lakas nila. Isa yan sa mga problema natin mga tol. Di ba? Sobrang lakas nila. Hindi natin kakayanin sila kung sabayan tayo kung harapan. Binabraso tayo It is in line with the 1982 UNCLOS. Isa pa yan, nakapirma din sila doon. This evening, our Secretary of Foreign Affairs emphasized that to maritime nations such as the Philippines, international law, particularly the 1982 UNCLOS, is fundamental to our future. While our government vessels and fisher folk continue to be harassed in our own waters. Factual ang sinasabi nito factual yan. And as we remain on the receiving end of illegal, coercive, aggressive, and dangerous actions in the South China Sea, yes, we abide by the UNCLOS
as reinforced by the binding 2016 Arbitral Award on the South China Sea. Yes. We are also committed to diplomacy and to the peaceful means of settling international disputes under the Charter of the United Nations as reinforced by the 1982 Manila Declaration. And yun ang ating ine-exercise at pinapractice ngayon mga tol. Biruin nyo never mga kapatid mula nung nangharas ang China sa Pilipinas na tayo'y bumawi ng haras din at bumawi ng dahas. Never natin silang ginantihan ng water cannon. Never natin silang binangga mga tol. Well, minsan bumabangga tayo sa kanila dahil kasalanan din nila yon. 'Di ba? Lagi nga nating sinasabi ang dagat ay hindi katulad ng kalsada. Na ang sasakyan kapag promeno hihinto. Etong mga barko mga tol kahit promeno 'yan, meron pa ring momentum na magpapaandar dun sa barko dahil nga dagat yan, tubig yan eh. Pag hinarangan nila tayo mga tol, kahit sabihin nating pahintuin ng kapitan yung barko niya, tatama pa rin siya at babangga pa rin tayo doon sa nakaharang sa unahan natin. Which is ang sinasabi ng China, tayo daw ang bumangga sa kanila. In the first place, bakit mo iyaharang ang barko mo sa isa pang barko? At itignan nyo naman yung logic mga tol. Saan ka nakakita? Yung maliit na barko pa ang babangga doon sa higanting barko. Diba? Kaya kung titignan mo, malalaman mo talaga kung sino rito nagsasabi ng totoo o hindi eh. Again, we strongly urge China to respect and implement the 2016 Arbitral Award on the South China Sea. Hanggang ngayon, yun yung ating panawagan sa kanila, di ba? Tayo'y nananawagan na irespeto nila. Kasi yun talaga ang problema, yun yung kulang. Kaya walang kapayapaan mga tol, yun yung kulang. Kaya hindi totoo yung sinasabi nila, Pilipinas nanggugulo, nagpapunta rito yung mga taga-Western para manggulo. Hindi mga tol eh. Diba? Kapag sila mga kapatid pinairal nila ang respeto, lahat tayo magkakaibigan. Respeto talaga ang wala sa kanila. Thank you, Mr. President. As a maritime country known for its mega biodiversity, the Philippines considers the sustainability of our environmental ecosystem as key to our climate and economic resilience. I am pleased to announce the Philippines' ratification of the BBNJ agreement, and this is in line with our commitment to the rules-based international order and the 1982 UNCLOS. We are determined to advance the just governance of the oceans and the conservation of maritime biodiversity. Diba? Kung ang laging sinasabi ng China yung kanilang maritime sovereign interest, diba? Ganon din tayo mga tol eh. Pero ang problema lang mga kapatid, yung kanila, self-serving nila yon. Diba? Sa pamamagitan lang ng sarili nilang claim. Pero hindi yun pinapanigan o hindi yun nakakatig o nakaangkla sa batas na pinag-uusapan natin dito. In our reflection on evolving multilateralism to be more fit for purpose, we must consider progress in the way we account for our stewardship of resources. Our economic models must account for the health of our planet. We must measure our success in promoting development in larger freedom in our accountability to every nation and every person of the community. Societies thrive in diversity and inclusion. To maritime nations such as the Philippines, international law, particularly the 1982 Law of the Sea, is fundamental to our future. Tama. While our government vessels and fisher folk continue to be harassed in our own waters, and as we remain the receiving end of illegal, coercive, aggressive, and dangerous actions in the South China Sea, we abide by the UNCLOS as reinforced by the binding 2016 Arbitral Award on the South China Sea. Diba? May UNCLOS na nga tayo, may 2016 Arbitral Award na nga tayo mga tol. At the same time, pinamamalagi natin yung pakikipagdiplomasya at never tayong gumagamit ng haras. Pero mga tol, ang masakit nun, binabaligtad pa rin tayo ng China. Pero ito yung mga ganitong tagpong mahalaga para sa Pilipinas. Kasi dito malaya nating naipapahayag at naipapaalam sa buong mundo mga tol yung katotohanan. Which is alam na rin naman nila yan. Diba? Alam nila lahat ng mga nangyayari niyan. Yun nga lang, medyo malawak talaga ang impluwensya ng China. Yun ay alam din naman natin.
We are committed to diplomacy and other peaceful means to settle disputes. At the birth of the UN, the Philippines actively helped in framing the foundational principle of the Universal Declaration of Human Rights, which states that all human beings are born free and equal in dignity and rights. The early decades of the UN saw the spirited engagement of Filipino diplomats against colonization and apartheid and economic inequality. We have steadfastly strived for justice. Alam niyo mga tol, no, mahalaga yung mga ganitong tagpo tulad nga nung nasabi ko kanina. Dahil dito mga tol, nasasabi ng ating bansa ng malaya yung ating saloobin, yung ating hinaing, no, sa international community tulad na lang halimbawa nito sa United Nations, no, para masabi natin sa lahat na ang Pilipinas hindi nanggugulo at hindi tayo naghahangad ng gulo. Ang sa atin mga tol, ang iginigiit natin is yung ating karapatan at kalayaan batay sa international law na meron ng ating bansa tulad na lamang halimbawa ng ating mga mangingisda. Meron tayong kalayaan at karapatan na mangisda o manghuli ng isda diyan sa karagatan. Pero mga kapatid, no, kahit na tayo ay nasa loob ng sarili nating katubigan, nakakaranas tayo ng mga pangaharas, pagtataboy, 'di ba? Pati yung mga Coast Guard natin tinataboy at yung mga crew nasasaktan. Bakit? Kasi merong isang bansa na hindi rumerespeto doon sa umiiral na batas. Yun yung gustong-gusto nating laging sabihin mga tol dito sa mga bansang to at sa international community. At lalong-lalo na syempre sa ating mga kababayang Pilipino. Tulad nga ng paunang sinabi ko, dapat wala tayong mga kulay ng politika. Kasi minsan mga tol, yung mali nagiging tama o kaya naman yung tama nababaliwala sa inyong lahat. Katulad na lang halimbawa ng sinasabi ko mga tol, may mga kulay ng politika na hindi masyadong pinapansin ang usapin natin dito sa West Philippine Sea. Bakit? Kasi kapanalig nila. 'Di ba? Kapanalig nila, close nila, tropa nila etong China mga tol. Hindi natin sinasabing wag tayo makipagkaibigan sa China, pero dahil kasi doon sa pagiging kaibigan nila mga tol is nababaliwala. Hindi masyadong pinapansin yung problema ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Kumbaga parang namamaliit, nababaliwala, na-undermine. No? Yun ang problema at ikaw dahil nga panatiko ka nung kulay na yon mga tol, baliwala na rin sa'yo yun. Baliwala na sa'yo. Minsan nga nagiging kasalanan pa ng ating mga sundalo. Nagiging kasalanan pa ng mga Coast Guard natin. Lumalabas tayo pa talaga yun nangungulit di ba? Yun ang masakit nun mga tol Pare-pareho tayong Pilipino pero hindi tayo nagkakaisa. Kaya paano natin ngayon ipaglalaban ang ating bansa? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa video ng ating napanood? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.